Ika-67 kabanata sa pagpapatuloy. Napalingon si Lee Siwon nang sabihin sa kanya ni Jipyong na kung lalabas daw siya ng ganyan ang itsura, baka daw siya ay marirecruit na dito. Sinabi pa sa kanya ni Jipyong na dinala daw niya, yan, dahil yan lang daw ang damit na nakakalat, pero bagay na bagay daw sa kanya na parang isang modelo. Na makikita ang mata ni Jipyong na sinabi pa nito kay Lee Siwon na ikaw. Talaga daw ba na ayos lang siya? Nananlaki ang mata ni Lee Siwon sa kanyang narinig na nagtataka sa sinabi sa kanya ni Jipyong. At tumugon si Lee Siwon sa kanya na sinabi nito habang makikita ang klinik na oo. Pero nung pinagaling daw niya si Big Brother Kang Sung kanina. Nabiglang sinabi ni Jipyong sa kanya na narinig daw niya ito mula kay Jenny na hindi daw niya naalala, di ba? Na makikita si Jipyong na sinabi pa nito na kaya nag-aalala daw siya para sa kanya, sakaling may masamang nangyari sa kanya o kung ano pa. Na itinuro pa siya nito na sinabi kay Lee Siwon na gayon paman, palagi daw siyang mukhang hindi matatag sa kanya. Na masayang sinabi ni Lee Siwon sa kanya na salamat daw sa pag-aalala para sa kanya. Na napalingon sila nang sabihin ni Jenny na hoy. Ano daw ba ang ginagawa nila? Sinabi pa ni Jenny na bakit sobrang tagal daw niyang magbihis. At ilang oras daw ba niya siyang balak paghintayin? Na sinabi ni Lee Siwon na paumanhin daw. Makikita ang pasilyo na sinabi ni Lee Siwon na asan daw naman ang iba. Na sinabi naman ni Jipyong na nag-aantay daw sila sa salas. Sinabi pa ni Jipyong habang naglalakad sila na naghihintay daw sila para makabalik kapag gising na daw siya. Na sinabi sa kanya ni Lee Siwon na hindi daw ba nakaharang ang pasukan dahil sa mga issue sa sistema. Na napalingon si Lee Siwon kay Min Chua nang sabihin nito sa kanya na mukhang naibalik na daw ang sistema matapos mapigilan ang kaguluhan. Na sinabi ni Jipyong kay Lee Siwon na pero si Seo Gonwoo daw ang issue ngayon. Na sinabi ni Lee Siwon sa kanya na ang tinutukoy daw ba niya ay yung lalaking may suot na sunglasses. Na tumugon sa kanya si Jipyong na sinabi nito na oo. Umalis daw siya ng mag-isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Humawak sa ulo si Jipyong na sinabi nito na yung taong iyon. Karaniwan daw ay hindi siya ganitong klase, kaya hindi daw niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sana daw ay hindi siya nadamay sa pagsabog kanina. Na sinabi ni Lee Siwon habang makikita si Jenny at Min Chua na hindi daw ba't dapat nila siyang hanapin. Natumugon si Jipyong na hindi daw pwede. At sinabi daw nila na lahat ng lugar sa impermanent prison ay delikado dahil sa mga epekto ng pagsabog. At isang pagkakamali lang daw ay malilibing daw siya ng buhay sa loob ng kuweba. Makikita ang kuweba na sinabi pa ni Jipyong na sabi ng mga tauhan ng impermanent prison na hahanapin daw nila siya para sa atin, tapos umalis na sila. Na sumagot si Lee Siwon na ganun daw pala, na sinabi pa nito na kaya daw pala pakiramdam niya ay parang sobrang walang tao dito. Na sinabi sa kanya ni Jipyong na oo. Bukod pa daw doon, mukhang lahat sila ay sobrang abala. Sinabi pa niya na napatingin si Lee Siwon na pati daw si Big Brother Kang Sung bumalik agad sa opisina niya pagkagising niya. At lumipat ang eksena kay Lee Junyang na ito ay nagugulat na napasabi na anong kalokohan daw ang sinasabi niya. Na sinabi pa niya kay Kim Jae-ho na nakatingin sa labas ng bintana na di daw ba ang sabi niya ang leader ng Sunwoo Clan ay sandali pa lang sa murim. At paano daw magagawa ng ganoon kabaguhan ang tunay na kihiling? Natumugon ito na sinabi nito na oo. Sa lohika, tama daw yon. Nakatingin si Lee Junyang na may pagtataka na sinabi pa sa kanya ni Kim Jae-ho na pero totoo daw yon at kitang-kita daw ng lahat na nandoon, pati na daw siya. At sobra daw siyang nagulat, alam daw ba niya yon? At napagpasyahan daw niyang tingnan siya sa ibang perspektibo mula ngayon. Na sumandal sa salaming bintana na sinabi nito na putsa. Ang sama talaga ng amoy. Dagdag pa niyang sinabi na pakiramdam daw niya may kakaibang nangyari, pero nawalan daw siya ng malay pagkadating niya dito. At pagkagising daw niya, sinasabi na ng lahat iyon nang pabalik na daw sila. Na sinabi pa niya habang tumingin kay Kim Jae-ho na putsa. Ang swerte daw niya. At sana daw ay nakita niya yung laban sa pagitan ng assistant sect leader at ni Go Moon-ryong. Natumugon sa kanya si Kim Jae-ho na sinabi nito na hoy. Hoy! Huwag daw niyang sabihin yan. Ayaw nga daw niya talagang mapunta doon. At alam daw ba niya kung gaano siya natakot doon? Na may pagkagulat na sinabi sa kanya ni Lee Junyang na ngayon lang daw niya napagtanto, hindi pa daw niya nakikita si assistant sect leader. Habang sinasabi ni Kim Jae-ho na ang assistant sect leader daw ay
Nang maputol ang pagsasalita niya at nagulat na napasabi ng sino daw siya. Na ito pala ay si General Mayong-sik na nasa itaas ng hagdan na sinasabi nito sa kanila na. Bakit daw may mga batang kagaya nila sa impermanent prison? At lumipat ang eksena kay Lee Si-won na lumingon na napapaisip. Na sinabi sa kanya ni Ji Pyong na Hoy Si-won. Na andito daw ang daan kung saan sila naghihintay. Na napasabi si Lee Si-won na okay sige. Na sinabi ni Jenny kay Lee Si-won na bakit. May nakita daw ba siya doon? Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na wala. Parang nagkamali lang daw siya. At sila daw ay umalis na. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na seryosong sinabi sa isip na ano daw yon. May kakaibang naramdaman daw siya kanina. Na lumipat ang eksena kay General Mayong-sik na sinabi nito na mga pipi daw ba silang dalawa. At bakit daw hindi sila sumasagot? Naiinis na sinabi sa isip ni Lee Junyang na siya daw ba ay isang pugante. Dagdag pa niya na paano daw nakarating ang taong ito sa loob mismo ng gusali ng headquarters. Na sinabi pa ni Kim Jae-ho sa isip na alamin na lang daw muna niya ang sitwasyon mamaya. Ang kailangan daw muna niya siyang atakihin at gawing walang laban. Nananlaki ang mata nito na sinabi sa kanila ni Mayong-sik na huwag daw nilang subukang gumalaw. Na makikita ang mata ni Mayong-sik na sinabi pa nito na plano daw ba niyang magpakita ng ilang mga trick, hindi ba? Na napasabi ang dalawa sa isip na ano daw ang nangyayari. Ang pressure daw na ito. Posible daw bang isa siyang master? Habang hindi makagalaw ang dalawa, ay pinagmamasdan sila ni Mayong-sik. At pagkatapos habang naghihintay ang mga batang ito ay biglang tumunog ang alarm. Na sinasabi na red alert na makikita sila Jenny na sinabi pa ng alarm na ang headquarters daw ay kasalukuyang inaatake. Inuulit daw niya, ang headquarters daw ay kasalukuyang inaatake. Na napalingon si Lee Si-won sa likod na sinabi pa ng alarm na lahat daw ng tauhan sa loob ng bilangguan ay ihinto ang kanilang mga gawain at magtipon sa gusali ng headquarters. Na naiinis namang makikita si Mayong-sik habang sinasabi pa ng alarm na inuulit daw niya. Ang headquarters daw ay inaatake. At ang lahat daw ng tauhan sa loob ng bilangguan magtipon na agad. Na makikita si Mayong-sik ay may mabilis na umatake sa kanya na sinasabi niya na mga kaawa-awang mangmang. Ito pala ay si Kim Jae-ho na gumawa ng pag-atake na hindi man lang umalis sa pagkakatayo si Mayong-sik. Na napasigaw pa si Lee Jungyang na ayos maganda daw ang pagkatama niya sa kanya. Na biglang nagbago ang reaksyon nila nang sabihin sa kanila ni Mayong-sik na kahit na daw nakalipas na ang kalahating siglo, ang mga mangmang na ito daw ay mabagal pa rin sa paggawa ng mga bagay. Na mabilis palang nahawakan ni Mayong-sik ang sandata ni Kim Jae-ho na sinabi nito na ang isipin daw nila na ngayon lang sila nagpapadala ng babalang anunsyo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Na naiinis na sinabi ni Kim Jae-ho na ano? Na makikita ang mata nito na nanlaki. Matapos durugin ang sandata niya ni Mayong-sik ng kanyang daliri lamang. Na pinagmamasdan ni Kim Jae-ho ang kanyang sandata na hindi makapaniwala na nasira lang iyon ng ganon. Na makikita ang muka nito na pinagpapawisan ng sabihin pa sa kanya ni Majung-sik. Na naiintindihan na daw ba niya ngayon? Na lumiliwanag ang mata nito na binitawan na ang dulo ng sandata ni Kim Jae-ho na sinabi nito na tungkol daw sa anong uri ng nilalang ang inaatake niya. Na hindi makapaniwala si Kim Jae-ho na natatakot na sinabi sa kanyang isip na siya daw ay napakalakas na master. Kailangan daw niyang tumakbo. Na napalingon ito ng tingin ng sabihin sa kanya ni Lee Junyang na ang katawan daw niya ay hindi niya maigalaw. Makikita ang paa na bumababa sa hagdan si Mayong-sik. Na habang hahawakan si Kim Jae-ho ay sinasabi nito sa kanyang isip na kailangan na daw niyang tumakbo. Malapit na sa kanyang muka ang palad ni Mayong-sik na sinabi pa nito sa isip na ngunit ang kanyang mga hita daw ay hindi makagalaw. Nang biglang dumating si Lee Si-won na ito ay sinipa ang kamay ni Mayong-sik. At pagkatapos ay sinigaw niya na silang dalawa daw ay umalis na ng mabilis doon. Nasinipa niya si Mayong-sik. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi sa kanya nito na paano wala daw siyang takot na sumugod. Sinabi pa ni Mayong-sik na makikita ang muka nito na dapat daw kilala ng isang opisyal ng kulungan kung sino daw siya, pero naglakas loob pa rin daw siya na isipin na kaya niyang harapin siya. Sinabi pa niya habang makikita ang mata nito na kung hindi. Interesado daw ba siya tungkol sa kanyang paraan ng pagpipigil sa puso? Na ikinagulat ni Lee Si-won sa kanyang narinig. Na lumipat ang eksena kay Kang Sung na sinasabi nito na yung taong iyon. Na si Mayong-sik ay nasa loob ng headquarters building.
Na sinabi ni Platon leader sa kanaya na oho. Maraming dosena na daw ng mga opisyal ang ipinadala upang arestuhin siya, pero lahat daw sila ay natalo sa isang iglap. Sinabi pa niya na makikita ang muka ni Kang Sung na nababahala na ayon daw sa mga opisyal, noong sandaling nakatagpo sila sa kanya. Ang kanilang mga katawan daw ay nanigas na parang bato sa puntong hindi daw sila makagalaw kahit na isang daliri. Na makikita ang mata nito na sinabi sa kanyang isip na ito daw ay ang demonic art na humahawak daw sa kanyang kalaban. At ito daw ba ay ang pamamaraan ng pagpipigil sa puso? Ibinuka ni Mayong Sik ang kanyang kamay na tumingin kay Lee Si-won. At pagtapos ay nagulat ito na napasabi na paano daw ito nangyari. Ito daw ay ang kanyang. Na nakita niya ang mata ni Lee Si-won na ikinagulat nito. Na makikita na gumawa ng suntok si Lee Si-won na pinagmamasdan ni Mayong Sik. Na nagulat naman ang dalawa sa kanilang nakikita na nagtataka. Na sinabi naman sa isip ni Mayong Sik na may pagtataka na ano. Ano daw yung sulyap na nakita niya kanina? Sandali lang daw, bago yon, ang bastardong ito daw ay hindi gumagana ang pamamaraan ng pagpipigil sa puso sa kanya. Na makikita na malapit nang tumama ang ginawang suntok ni Lee Si-won. At dito na po nagtatapos ang ika-67 kabanata. Ika-68 kabanata sa pagpapatuloy. Nagawang maiwasan ni Mayong Sik ang ginawang suntok ni Lee Si-won na ito ay gumilid. Na sinabi nito sa isip na bakit? Bakit daw hindi gumagana ang pamamaraan ng pagpipigil sa puso laban sa kanya? Na sinabi pa niya habang susugod si Lee Si-won na maaaring siya daw ay isang kahangahangang master. Na hinarang niya ang suntok ni Lee Si-won na sinabi pa niya sa isip na hindi. Batay daw sa kanyang mga galaw, hindi siya mukhang isa sa mga master. Na sinabi pa niya sa isip habang ibinuka ang palad na kung kaya nagkamali lang daw ba siya sa kanyang key circulation. Na sinabi sa isip ni Lee Si-won na siya daw ay nagkaroon ng butas. Na sinuntok niya ang kamay ni Mayong Sik habang nakahanda ang isang kamay niya na isusuntok. Na sinabi pa ni Lee Si-won sa kanyang isip na papasukuin daw niya siya sa pamamagitan nito. Na siya ay tumira ng double dragon chain dance kay Mayong Sik. Na ito ay nagulat sa kanyang nakita. Na isang pabilog na enerhiyang itim ang ginawa ni Mayong Sik na pumigil sa kanyang atakeng ginawa. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na napasabi na ano daw yon. Ang kanyang ginawang atake daw ay hindi man lang umabot sa kanya. Na makikita sa harapan niya si Mayong Sik na nakapalibot sa kanya ang enerhiyang itim na pabilog. Na tumingin ito kay Lee Si-won na sinabi niya sa isip na sigurado daw siya. Ang pamamaraan daw ng pagpipigil sa puso ay walang silbi laban sa kanya. Na sinabi naman sa isip ni Lee Si-won na ano daw kaya siya. Maaari daw kaya na siya ay isang uri ng guro na hindi niya alam. Naglagay ng enerhiya sa kamay si Mayong Sik na sinasabi niya sa isip na kailangan daw muna niya siyang pigilan muna at alamin ang kanyang pagkatao. Na ikinalaki ng mata ni Lee Si-won sa kanyang nakikita. Nang biglang nagulat siya ng isang liwanag ay malapit na sa kanya ay tumama. Na makikita ang pag-atake ni Mayong Sik kay Lee Si-won na isang enerhiya ang lumabas sa kanyang harapan na ito ay nailagan naman niya. Na makikita ang muka ng ating bida na inilagan ang ginawang atake ni Mayong Sik na napasabi na ano. Na seryosong tumingin si Mayong Sik na sinabi nito sa isip na naiwasan daw niya yon. Ang light flash strike. Sinabi pa nito habang inihanda ang kanyang dalawang kamay na hindi daw pwedeng mangyari yon. Natinira si Lee Si-won ng sunod-sunod na light flash strike na kanya naman itong naiwasan. Makikita silang dalawa na si Lee Si-won ay napaatras. Na sinabi niya sa kanyang isip na may gulat na hindi daw niya nakita ang kanyang mga pag-atake kahit kaunti. Na makikita ang mata niya na sinabi pa sa isip na pero. Paano daw niya nagawang iwasan ang lahat ng mga pag-ataking iyon? Na nakatingin sa kanya si Mayong Sik ng seryoso na sinabi nito sa isip na hindi rin daw gumana laban sa kanya ang sunod-sunod na light flash strikes. Dagdag pa niya na ang napakabilis daw na ataking ito na hindi kayang iwasan maliban na lang kung nakarating na sa antas ng advanced master. Nang biglang nagulat si Lee Si-won na nagtataka. Nang makita niya si Jenny at Ji Pyong ay gumawa ng atake kay Mayong Sik sa kanyang likuran. Na sinasabi pa sa isip ni Mayong Sik na ang pamamaraan daw ng pagpipigil sa puso ay hindi. Ang tanging galaw na hindi gumana laban sa kanya. Na makikita ang mukha ni na Jenny at Ji Pyong na nagugulat. Pati na si Lee Si-won sa kanyang nakita. Na hinarang lang ni Mayong Sik ng kanyang daliri ang ginawa nilang pag-atake.
Na napasabi si Jenny na ano daw ito. Na sinabi naman ni Jipyong na ang kanyang katawan daw ay. Na seryosong sinabi sa isip ni Mayong Sik na wala daw mali sa kanyang key circulation. At kung ganoon daw. Na biglang napasigaw si Lee Si-won na Jenny. Na siya ay napatingin ng tawagin siya ni Mayong Sik na ikaw. Kahit isa lang daw siyang bantay sa kulungan, tiyak daw na napakabata niya pa, kaya paano daw niya nalaman ang natatanging martial arts ng kanyang sekta. Na ito ay sinasabi niya habang hawak pa din ang binti ni Jenny at spada ni Jipyong na sinabi nito na hindi daw siya makagalaw. Nasinigaw naman ni Lee Si-won na natatanging martial arts. Anong ibig daw niyang sabihin doon? Pero bago daw iyon, palayain daw muna niya sila. Habang nakakrus ang kamay nito na hawak pa rin ang dalawa, ay nakangiting sinabi nito na kaya hindi daw siya basta-basta magbubukas ng bibig. Okay sige daw. Nang nagulat si Jenny at si Jipyong. Nang silang dalawa ay ihagis ni Mayong Sik sa kanyang likuran. Na mabilis itong sumugod kay Lee Si-won habang sinasabi niya na kaya kailangan daw niyang malaman gaano katagal niya maitatago ang kanyang pagkakakilanlan. Na makikita si Lee Si-won ay pinatigas ang kamao at naghanda rin ng kanyang pag-atake. Na ang tinamaan niya ay ang after image ni Mayong Sik na ito ay mabilis na pumunta sa kanyang likuran. Natutusukin na siya ng daliri nito na sinasabi sa isip na gumana daw ang Demon Shadow Steps. Kaya ang una daw niyang gagawin ay ang Death Point Striking. Na makikita siya na malapit nang tumama ang daliri niya sa batok ni Lee Si-won. Na bigla itong nanlaki ang mata na nagugulat. Na isang after image din ni Lee Si-won ang kanyang tinamaan na siya ay mabilis na pumunta sa unahan. At siya ay tumigil kung nasaan sina Jenny at Jipyong na nasa sahig. Na nakatingin siya kay Mayong Sik. Na sinigaw niyang sinabi na Jenny. Jipyong silang dalawa daw ba ay ayos lamang. Na dumaing ng sakit si Jenny samantalang si Jipyong naman ay sinabi na siya daw ay ayos lamang. Habang natulala si Mayong Sik sa nangyari ay nasabi nito sa isip na yon daw ba ang teknik ng ilusyon kanina. Na seryosong tumingin ito na sinabi niya sa isip na ito ay mas mahirap kaysa sa kanyang inisip. At kahit hindi pa daw niya natatapos ang kanyang pagsasanay, ang akala daw niya ay kaya niya nang talunin ang murim sa isang iglap gamit ang martial arts ng kanyang sekta. Makikita si Lee Si-won na sinabi pa niya na ngunit, hindi niya man lang kayang madaling in-neutralize ang batang bantay sa kulungan. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang seryoso itong nakatingin. Kay Lee Si-won na ngunit kakaiba, bakit daw wala siyang nararamdamang galit o kaaway sa batang iyon kahit na ganito na ang sitwasyon. At sa halip, parang may nararamdaman daw siyang nasa nakaraan at pamilyar mula sa kanya. At saan na daw ba niya naramdaman ang ganitong pakiramdam? Ang impresyon na ito. Na sinabi ni Lee Si-won kay Mayong Sik na ano daw ang dahilan niya. Dagdag pa niyang sinabi na tiyak daw na may dahilan siya para pumunta ng ganito sa headquarters building at magdulot ng kaguluhan, di ba? Nang umiti si Mayong Sik na sinabi niya kay Lee Si-won na kung tinatanong daw ba niya siya. Na seryoso lamang si Lee Si-won na nakatingin sa kanya. Na naiinis na sinabi pa sa kanya ni Mayong Sik na ikaw. Siraulong baliw. Paano daw siya ay mangahas na isang batang bastardo tulad daw niya ay? Nang biglang sabihin sa kanya ni Lee Si-won na sinasabi daw niya ito dahil nais daw niyang tulungan siya kung kaya niya. Na nagulat ang dalawa sa kanyang likuran na sinabi pa niya na alam daw niyang maaaring mukhang kakaiba ito pero Mr. Hindi daw naman siya mukhang masamang tao para sa kanya. Na sinabi sa kanya ni Jenny na hoy. Lee Si-won. Ano daw ang pinagsasabi niya? Na seryosong tumingin sa kanya si Mayong Sik na walang masabi. At pagkatapos sinabi nito na okay sige. Na pinagkrus ang kanyang kamay sa katawan na sinabi nito na kaya dalhin daw niya ang tagapangasiwa ng lugar na ito, ang bastardo na tinatawag na Kang Sung. Dito. Hayaan daw niyang tanggalin niya muna ang kanyang ulo at saka sila mag-usap. Na sinabi ni Lee Si-won sa kanya na ano? Ano daw ang ibig niyang sabihin? Nagalit na tumugon si Mayong Sik na sinabi nito na ang pagsabog na yon daw kanina ay lubos na nagwasak sa santuwaryo ng kanyang sekta. Dagdag pa niyang sinigaw na ang tao na may pinakamalaking kapangyarihan daw sa lugar na ito ang dapat managot. Nanlaki ang mga mata nila nang sabihin pa nito sa kanila na kung gusto daw niyang makipag-usap sa kanya ng maayos, dalhin daw niya ang ulo ng bastardong iyon sa harapan niya. At dito na po nagtatapos ang ika-68 kabanata.